Si Lin Moyo ay talagang nakaramdam ng kakayahan. Kung naramdaman niya ba ang pinagmulan ng kakayahan ay hindi pa lubusang makumpirma, ngunit hindi bababa sa nakagawa siya ng isang napakahalagang hakbang. Ang hakbang na ito ay napakahalaga kung makakapagbago ba siya para maging Diyos o hindi. Nagkatinginan sina Meng Anwen at Bai Yuan, parehong may kagalakan sa kanilang mga mata. Makalipas ang ilang sandali, muling umalingaw-ngaw ang boses ng sistema sa kanyang isipan, pagsasanib ng kakayahan, kumpleto na. Binabati kita, host, sa pagkakamit ng kakayahang pakpak ng mga patay na kidlat. Pakpak ng mga patay na kidlat, level 1, ang sarili at ang mga ipinatawag na nilalang ay nagkakaroon ng kakayahang lumipad sa loob ng 10 segundo. Cooldown, 10 minuto. Habang tumataas ang level ng kakayahan, mas bumibilis ang paglipad, at mas umiikli ang cooldown. Mahigpit na ikinuyom ni Lin Moyo ang kanyang mga kamao, pilit na pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso. Ang 10 segundong tagal ay tumaas ng 10 beses kumpara bago ang pagsasanib. Bukod dito, nakikinabang pa ito sa pagpapalakas ng talento. Bawat pagkakataon ay may 10 minutong tagal ng paglipad. Ang cooldown ay naging 10 minuto mula sa 60 minuto, katumbas na ng walang cooldown. Para sa kanya, nagkaroon na siya ng kakayahang makipaglaban sa himpapawid sa mahabang panahon. Sa wakas, napuna na ang kahinaan niyang hindi makalipad. Ngayon, kailangan na lamang tumaas ang kanyang level upang mapabilis ang kanyang paglipad. Kung umiikli man o hindi ang cooldown ay hindi na mahalaga. Minulat ni Lin Moyo ang kanyang mga mata, nais sanang sabihin kina Meng Anwen at Bai Yuan ang magandang balita. Bigla niyang nakita si Bai Yuan na nakatingin sa kanya ng may kakaibang tingin. Hindi lamang si Bai Yuan, kundi pati na rin ang tingin ni Meng Anwen ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Naramdaman ni Lin Moyo na bahagyang kinilabutan ng kanyang buong katawan. Kakaibang nagtanong, Guro, ano po iyon? Pinaningkitan ni Bai Yuan ang kanyang mga mata, kakaibang ngumiti. Munting Yu, kanina, noong nagising mo ang kakayahan, may naramdaman ka bang espesyal? Espesyal na pakiramdam? Nag-isip ng kaunti si Lin Moyo. Pagkatapos kong i-activate ang balumbo ng kakayahan, tila mayroong isang bagay sa aking katawan na napukaw, may pakiramdam na gustong lumabas. Pagkatapos, walang tigil akong nag-activate ng balumbon, at ang pakiramdam na iyon ay lalong naging malinaw hanggang sa tuluyang nagising ang kakayahan. Nagpatuloy sa pagtatanong si Bai Yuan, kung gayon, noong na-activate ang kakayahan, ano ang naramdaman mo? Inalala ni Lin Moyo ang pakiramdam noon, tapat na sumagot, noong na-activate ang kakayahan, ang pakiramdam na iyon ay kumalat sa buong katawan, at sa huli ay pumasok sa mundo ng espiritu. Muling nagtanong si Bai Yuan, kung gayon, naramdaman mo ba ang pinagmulan ng bagay na iyon? Pinagmulan. Nag-isip ng kaunti si Lin Moyo at umiling. Hindi niya naramdaman ang pinagmulan. Ang pakiramdam kanina ay isang napakalabo na pakiramdam. Ngayon, kapag inaalala, medyo malabo pa rin. Kahit si Lin Moyo ay nag-iisip kung nagkaroon ba siya ng ilusyon kanina. Sinabi ni Meng Anwen, huwag kang magmadali. Ipagpatuloy mo ang paggising ng mga kakayahan. Kung muling lumitaw ang pakiramdam na iyon, sikapin mong hawakan ito at hanapin ang pinagmulan. Sinabi rin ni Bai Yuan, tama. Huwag kang magmadali, subukang hanapin ang pinagmulan. Nang marinig ang sinabi ni Meng Anwen, napagtanto ni Lin Moyo na tila napakahalaga ng bagay na ito. Muli niyang inactivate ang balumbo ng kakayahan. Muling binalot siya ng libu-libong tuldok ng liwanag ng bituin. Sa gitna ng libu-libong tuldok ng liwanag ng bituin, muling lumitaw ang pakiramdam na iyon, ngunit mas mahina ito ng husto kaysa dati. Napagtanto ni Lin Moyo na hindi sapat ang 10 balumbo ng panggitnang antas na kakayahan. Habang dumarami ang bilang ng mga kakayahang nagigising, mas dadami rin ang bilang ng mga balumbo ng kakayahang nauubos. Mula noong level 10, 1 o 2 balumbo ng mababang antas lamang ang kailangan para magising at matutunan ang bagong kakayahan. Hanggang kanina, naubos na ang 65 balumbo ng panggitnang antas na kakayahan bago magising at matutunan ang bagong kakayahan. Ang epekto ng balumbo ng panggitnang antas na kakayahan ay 10 beses na mas malakas kaysa sa balumbo ng mababang antas. Ang 65 balumbo ng panggitnang antas, kahit sa epekto o halaga, ay hindi mas mababa sa 650 balumbo ng mababang antas. Siyempre, alam din ni Lin Moyo na hindi ito maaaring ikumpara ng ganoon. Nagkukumpara lamang siya ng bahagya. Sa pagkakataong ito, malinaw na mas mataas ang kinakailangan. Ang pakiramdam na iyon ay lumitaw lamang sa isang iglap.
Kasabay ng pagkawala ng epekto ng balumbon ng kakayahan, humi na rin ang pakiramdam. Agad na nag-activate si Lin Moyo ng 15 pang balumbon upang mapanatili ang pakiramdam na ito. Ngunit kulang na kulang pa rin ang 15 balumbon. Ang pakiramdam na iyon ay lumakas lamang ng kaunti at pagkatapos ay muling nawala. Hindi na nag-isip pa si Lin Moyo, direkta niyang inactivate ang 30 balumbon ng panggitnang antas. Dinobol niya ang bilang. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang pakiramdam na iyon. Ayon sa sinabi ni Meng Anwen, hinawakan ni Lin Moyo ang pakiramdam, hinahanap ang pinagmulan. Ito ay isang proseso ng paghahanap sa pinagmulan. Madaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Ang pakiramdam na iyon ay napaka-ilusoryo at mahiwaga. Sa pangkalahatan, tila may pinagmulan, ngunit kapag dinaman ng mabuti, tila nagmumula ito sa bawat sulok ng katawan. Hindi sumuko si Lin Moyo, sinikap niyang damhin. Upang mapanatili ang pakiramdam na ito, walang tigil siyang nag-activate ng balumbon ng kakayahan, 30 balumbon bawat pagkakataon. Sunod-sunod na mga balumbon ng kakayahan ang walang tigil na nasusunog. Ang mahiwagang lakas sa balumbon ay patuloy na pumapasok sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ni Lin Moyo ay lalong nagiging malinaw. Unti-unti, sa wakas ay nagkaroon ng kaunting bakas. Tila may nakita siyang isang bagay. Sunod, isang napakalaking lakas ang lumitaw, kumalat sa buong katawan, mabilis na sumanib sa mundo ng espiritu, pumasok sa kaluluwa. Ang libu-libong tuldok ng liwanag ng bituin na sumabog mula sa balumbon ng kakayahan ay lumipad paitaas, naging isang haligi ng liwanag na tumagos sa langit, nagpapakalat sa mga ulap. Alam ni Meng Anwen at Bai Yuan na muling natutunan ni Lin Moyo ang isang bagong kakayahan. Bukod dito, ang bagong kakayahang ito ay malamang na hindi pangkaraniwan. Ang naunang kakayahan ay walang ganitong pangyayari. Nakakita si Lin Moyo ng isang imahe. Ang necromancer pa rin na nakasuot ng kapa, ang madilim na lupa pa rin, ang makapal na hukbo ng mga patay. Tila ang walang katapusang malaking digmaan ay nagpapatuloy pa rin. Itinuro ng necromancer ang kanyang daliri. Sa tabi niya, lumitaw ang isang ipinatawag na nilalang na nababalutan ng apoy. Sa sandaling lumitaw ang ipinatawag na nilalang, nagliyab ang apoy sa langit. Hindi malinaw na nakita ni Lin Moyo ang anyo nito. Sa isang iglap, nang lumitaw ito sa mga kaaway sa larangan ng digmaan, kasabay na nagliyab ang nagngangalit na apoy, nasunog sila hanggang maging abo. Sa gitna ng apoy, sunod-sunod na mga tao ang sumisigaw sa sakit. Kahit ang mga higanting dragon ay hindi exempted, sumisigaw sa sakit habang nahuhulog mula sa langit. Isang segundo ang lumipas, nabasag ang imahe. Nakatanggap ng kakayahan, pagtawag sa elementong necromancer. Pagtawag sa elementong necromancer, level 1, gumagamit ng iba't ibang elementong kagamitan upang ipatawag ang katumbas na elementong necromancer. Habang mas mataas ang antas ng kagamitan, mas malakas ang attributes ng necromancer. Isang uri lamang ng necromancer ang maaaring umiral ng sabay. Habang mas mataas ang level ng kakayahan, mas maraming necromancer ang maaaring umiral ng sabay. Matapos lumitaw ang kakayahang ito, natuklasan ni Lin Moyo na sa kanyang attributes, nagkaroon ng isa pang espasyo para sa necromancer. Sa kasalukuyan, ang espasyo ng necromancer ay nagpapakita ng 0/1. Ang level 1 na kakayahan ay nagpapahintulot lamang sa isang necromancer na umiral. Ito ay isang ganap na bago at dayuhang kakayahan. Ngunit mula sa imaheng nakita kanina, makikita na napakalakas ng kakayahang ito, napakalakas. Pagmulat ng mata, muli niyang nakita ang mga matang puno ng pag-asa ni Bai Yuan. Munting Yu, kumusta? Hindi lamang ang mga mata ang puno ng pag-asa, kundi pati na rin ang tono ng boses. Umiling si Lin Moyo. Hindi ko pa nahahawakan. Subukan ko ulit. Pagkasabi nito, muling nag-activate si Lin Moyo ng isang pangkat ng balumbon ng kakayahan. Sa unang pagkakataon, gumamit siya ng 30 balumbon. Halos naubos na niya ang 1/4 ng bilang na kanyang inihanda. Sa pagkakataong ito, direkta nang nag-activate si Lin Moyo ng 50 balumbon. Sa ilalim ng pagbabalot ng libu-libong tuldok ng liwanag ng bituin, muling lumitaw ang pakiramdam na iyon. Marahil dahil sa paggamit ng maraming balumbon ng kakayahan, napakalinaw din ang pakiramdam na iyon. Dahil sa dalawang naunang karanasan, sa pagkakataong ito, paglitaw pa lamang ng pakiramdam, agad itong hinawakan ni Lin Moyo, nagsimulang hanapin ang pinagmulan. Ang mahiwagang pakiramdam ay tulad pa rin ng dati, paglitaw pa lamang ay mabilis nang kumalat sa buong katawan. Naintindihan na ni Lin Moyo. Sa madaling salita, ang pakiramdam na ito ay ang kakayahan.
Ang kakayahan ay orihinal na nakatago sa isang lugar na pinakamalalim, naghihintay hanggang sa sapat na ang lebel, at dahil sa iba't ibang dahilan, ito ay na-activate at nagising. Ngayon, ang gusto niyang hanapin ay ang pinagmulan ng kakayahan. Matapos ang dalawang karanasan, lubusan na niyang naintindihan kung ano ang dapat niyang gawin. Ngunit, madaling malaman, mahirap gawin. Ang paggawa nito ay napakahirap. Upang hindi mawala ang pakiramdam na ito, upang matagumpay na magising ang kakayahan, ginamit ni Lin Mo Yu ang balumbo ng panggitnang antas na kakayahan ng sunod-sunod, walang anumang panghihinayang. Nakita ni Meng Anwen at Bai Yuan, may pagkamangha sa kanilang mga mata. Sinabi ni Bai Yuan, bagaman sinasabing habang mas malakas ang propesyon, mas malakas ang kakayahan, at mas mahirap itong magising at matutunan, ang pagkonsumo ni Munting Yu ng balumbon ng kakayahan ay talagang napakataas. Sumang-ayon si Meng Anwen, talagang medyo mataas. Kahit ang isang propesyonal na antas alamat na nasa panggitnang yugto, sa level 50, ay gagamit lamang ng hindi hihigit sa 300 balumbon ng kakayahan. Sinabi ni Bai Yuan, ang isang dakilang kabalyero ng lupa ay maaaring gumamit ng kaunti pa, ngunit hindi ito lalampas sa 500 balumbon. Ngunit si Munting Yu, hanggang ngayon, gumamit na si Lin Mo Yu ng mahigit 500 balumbon, nagising na ang dalawang kakayahan. Ang paggising sa ikatlong kakayahan ay naging napakahirap. Walang tigil na ina-activate ang balumbon ng kakayahan, sumasabog ng sunod-sunod. Sa isang iglap, halos maubos na ang 1,000 balumbon ng kakayahan. Sa sandaling ito, dumating na rin si Lin Mo Yu sa pinakamahalagang sandali. Ang pakiramdam ng paggising ng kakayahan ay napakatindi na, isang hakbang na lamang at magtatagumpay na. Dahil sa pagkakataong ito, medyo matagal ang tagal ng pananatili. Sa wakas, nakahanap si Lin Mo Yu ng kaunting bakas. Nakakita siya ng isang madilim na mundo. Sa mundo, mayroong isang maliwanag na tuldok na kumikislap. Ngayon, lahat ng kanyang pakiramdam ng paggising ng kakayahan ay nagmumula sa maliwanag na tuldok na ito. Nang makita niya ang maliwanag na tuldok, boom! Sumabog ang maliwanag na tuldok. Ang kakaibang pakiramdam ay kumalat sa buong katawan, sumugod sa mundo ng espiritu, sumanib sa kaluluwa. Nagising ang kakayahan. Sa sandaling sumabog ang maliwanag na tuldok, nakakita si Lin Mo Yu ng ilang hindi pangkaraniwang imahe. Hindi dapat sabihing nakita, kundi naramdaman. Naramdaman niya na malapit sa maliwanag na tuldok, mayroon pang ilang kakaibang tuldok na natutulog, naghihintay na magising. Ang mga tuldok na ito ay iba-iba ang laki at hugis, at nagbubuga rin ng iba't ibang malabong aura. Naintindihan ni Lin Mo Yu. Bawat tuldok ay kumakatawan sa isang kakayahan. Ang lugar na ito ang pinagmulan ng kakayahan. Ngunit, kahit naintindihan, hindi niya alam kung ano ang silbi ng mga ito. Ganoon karaming pagsisikap ang ginugol para lamang masulyapan ito. Sa sandaling ito, tuluyang nagising ang kakayahan, malalim na nakatatak sa kaluluwa. Nakatanggap ng kakayahan, piitan ng mga buto. Piitan ng mga buto, level 1, itinatali ang isang target o maraming kaaway, nagdudulot ng epekto ng pagkaparalisa. Ang mga kaaway na nakatali ay hindi makakakilos o makakalaban. Ang pinsalang natatanggap ay nababawasan ng 50%. Ang tagal ng pagtatali ay 1 segundo, magbabago ayon sa level at attributes ng kaaway, at magbabago rin ayon sa bilang ng mga kaaway na nakatali. Isang kakayahang pangkontrol na sistema ng mga buto. Nang makita ni Lin Mo Yu ang kakayahan, tuwang-tuwa siya. Sa wakas, nagkaroon na rin siya ng kakayahang pangkontrol. Kahit na 1 segundo lamang ang tagal ng kontrol, mayroon siyang pagpapalakas ng talento. Ang 1 segundo ay 60 segundo. Bukod dito, sa pagtaas ng level ng kakayahan, tiyak na hahaba pa ang tagal na ito. Natuklasan ni Lin Mo Yu na ang kanyang propesyon ay lalong nagiging kumpleto. Kahit walang pagpapalakas ng talento, talagang hihina ng husto ang lakas ng atake, ngunit hindi magbabago ang pagiging kumpleto nito. Kahit walang pagpapalakas ng talento, ang lakas sa pakikipaglaban ng hukbo ng mga patay ay mababawasan ng husto, ngunit hindi magbabago ang bilang nito. Ito pa rin ang walang kapantay na pag-iral sa parehong antas. Ang mga kakayahan ng propesyon, kasama pa ang pagtitipo ng mga ipinatawag, pag-atake, sumpa, kontrol, immunity. Tanungin mo kung aling propesyon ang maihahambing. Ang hukbo ng mga patay ay may sariling buff, hindi na kailangang umasa sa buff ng iba. Ito ay simpleng isang perpektong propesyon. Nang muling imulat ni Lin Mo Yu ang kanyang mga mata, muli niyang nakita si Bai Yuan na nakatitig sa kanya.
Mahinang sinabi ni Bai Yuan, Munting Yu, kahit hindi mo mahanap, ayos lang. Mababa pa ang iyong level, marami pang pagkakataon sa hinaharap. Tumango si Meng Anwen, mahahanap mo yan kapag lampas ka na sa level 80. Hindi kailangang magmadali. Alam ni Lin Mouyu na inaalo siya ng dalawa, ngunit siya. Binuksan ni Lin Mouyu ang kanyang bibig. Guro, mukhang nahanap ko na. Si Bai Yuan na magpapatuloy sana sa pag-alo ay biglang narinig ang sinabi ni Lin Mouyu. Ang mga salita ng pag-alo ay agad na naging isang kakaibang sigaw. Nagulat na nagtanong si Bai Yuan, talagang nahanap mo na? Hindi ako sigurado. Ngayon, inaalala ni Lin Mouyu, tila hindi gaanong totoo ang imaheng nakita niya. Kahit siya ay nagdududa kung iyon ba ay isang ilusyon. Nagtanong si Meng Anwen, sabihin mo, ano? Ang nakita mo? Maingat na inalala ni Lin Mouyu. Isang madilim na espasyo. Nakakita ako ng isang maliwanag na tuldok. Noong sumabog ang maliwanag na tuldok, nakakita ako ng ilang iba pang mga tuldok. Pakiramdam ko, bawat tuldok ay tila kumakatawan sa isang kakayahan. Sila ay natutulog pa. Sa partikular, hindi ko masabi ng malinaw. Alam ni Meng Anwen na malamang ay nahanap na ni Lin Mouyu. Ang pakiramdam na ito ay tama. Noon, nagkaroon din siya ng ganitong malabo at hindi totoong pakiramdam. Bukod dito, noon, nang mahanap niya ang pinagmulan ng kakayahan, lampas na siya sa level 80. Si Lin Mouyu ngayon ay nasa level 50 pa lamang. Marami pang oras, maraming pagkakataon. Sinabi ni Meng Anwen, malamang tama. Ano sa tingin mo ang hitsura ng espasyong iyon? Anong hitsura? Sinikap ni Lin Mouyu na alalahanin ang pakiramdam noon. Matagal siyang nag-isip bago hindi tiyak na sinabi, parang isang kalawakan ng mga bituin. Bawat tuldok ay parang isang patay na bituin. Parehong nagpakita ng pagkamangha sina Meng Anwen at Bai Yuan. Nagtanong si Lin Mouyu, Guro, may mali ba? Umiling si Meng Anwen. Walang mali. Ang nakikita ng bawat isa ay iba-iba. Hindi mo kailangang pansinin ang mga ito. Ang kailangan mong gawin ay tandaang mabuti ang pakiramdam na ito. Pagdating mo sa level 60, level 70, level 80, bawat paggising ng kakayahan ay isang pagkakataon. Kailangan mong patuloy na maranasan ang pakiramdam na ito, pumunta sa espasyong para lamang sa iyo, upang tingnang mabuti, damhin ng mabuti. Walang sino man ang makakatulong sa iyo sa bagay na ito. Maaari mo lamang itong maunawaan sa pamamagitan ng sarili mo. Nagtanong si Lin Mouyu, Guro, may espesyal ba sa paggawa nito? May gustong sabihin si Bai Yuan, ngunit pinigilan siya ng tingin ni Meng Anwen. Sinabi ni Meng Anwen, maaari ko lamang sabihin sa iyo na habang mas marami kang alam, mas makakasama ito sa iyo. Dapat mong malaman na bawat tao ay iba-iba. Kahit na pareho ang propesyon, hindi pa rin pareho.